At ngayon, nakakagulat na mga numero, lahat ay konektado sa pagtaas ng mga anti-Semitikong pag-atake sa buong mundo. Ayon sa bagong ulat, naging pinakamadugong taon sa loob ng maraming dekada ang 2025 para sa anti-Semitikong karahasan laban sa Jewish diaspora dahil sa sunod-sunod na nakamamatay na pag-atake sa ilang bansa nitong nakaraang taon. Sa katunayan, mula noong pambobomba sa EMEA sa Argentina noong 1974, ipinakita ng bagong ulat ng JPITO na nitong nakaraang taon, 20 katao ang napatay sa mga anti-Semitikong pag-atake sa Sydney. Kasama dito ang Bondi Beach, Manchester, Heaton Park Synagogue, Washington Capitol Jewish Museum at Boulder, Colorado. Ang JPITO, Large Communities Task Force, ay naglabas na yon ng kanilang ikalawang taunang ulat tungkol sa anti-Semitismo na nagdodokumento ng mahigit 23,000 anti-Semitikong insidente sa mga bansang kasapi ng JPITO noong 2025. Hindi kapaniwala ang estadistika. Kasama natin dayon mula Washington si Marina Rosenberg, Senior Vice President ng International Affairs sa Anti-Defamation League at dating Israeli Ambassador sa Chile. Maraming salamat po sa inyong oras. Nakakagulat talagang mga numerong ito. Sinusubaybayan ng ulat ng JPITO ang mga insidente at trend ng antisemitismo sa Argentina, Australia, Canada, France, Germany at UK at SAUS. Ngayon, yan ay bumubuo ng mahigit 70% ng Jewish diaspora. Ano masasabi mo sa nakakabahalang numerong ito? Salamat sa pag-imbita at pagbibigay diin sa ulat na ito. Pangalawang taon na ng JPITO Task Force na may pinagsamang ulat sa pandaigdigang antisemitismo. At alam mo, nabanggit mo na ang lahat ng mga numero at mahahalagang estadistika, pero sa likod ng bawat numero, may pangalan, may pamilya, may kwento ng isang biktima na naging biktima ng anti-Semitikong pag-atake o paliligalig. Kailangan din nating tandaan ang mga pangalang yon tulad ni Sara at Yaron na pinatay dito sa Washington DC noong nakaraang taon. O si Matilda na 10 taong gulang na isa sa 15 biktima sa pag-atake sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. At ang nakikita natin sa ulat ay ang pagtaas ng 136% sa mga insidente ng antisemitismo sa mga bansang G7 kumpara noong 2022. Hindi na ito basta pagtaas pagkatapos ng Oktubre 7. Ito na ang bagong realidad. Ito na ang bagong normal na kinakaharap ng mga komunidad ng Hudyo sa buong mundo araw-araw. At Marina, based sa sinasabi mo, ano sa tingin mo kung paano inuuna ng mga gobyerno ang laban kontra antisemitismo, itong nakakatakot na bagong normal? Gaya ng sinabi mo, anong mga hakbang na pang-iwas ang ginagawa nila? Magandang tanong yan. Ang panawagan namin sa ulat ng J7 ay para sa mga gobyerno at tagapagpatupad ng batas na gumawa ng maagap na hakbang, hindi lang tumutugon pagkatapos ng teroristang anti-Semitikong atake. At hindi pa namin nakikita na sapat ang ginagawa. Kaya malinaw na may ilang gobyerno na mas marami ang ginagawa kumpara sa iba dito sa US. Ang administrasyon ni Trump, pati na rin ang nakaraang administrasyon ay gumawa ng hakbang kontra antisemitismo. Sa Alemanya, gumawa na ng maraming hakbang ang gobyerno at mga autoridad matapos ang Oktubre 7 para labanan ang tumataas na antisemitismo. Pero makikita sa datos na hindi pa ito sapat. Hinihigiling namin na magsagawa pa sila ng hakbang para isara ang mga butas sa batas at i-update ang mga balangkas ng batas at ayusin ang mga pampublikong pulisiya para makatugon sa kasalukuyang sitwasyon. Ang pandaigdigang krisis ng antisemitismo na tinatalakay natin. At dagdagan din ang pressure sa mga kumpanya ng social media, mga kumpanya ng teknolohiya, kabilang na ang mga kumpanya ng AI. Upang mas pagbutihin ang pagpapatibay ng moderation laban sa hate speech at palakasin din ng pakikipagtulungan sa civil society. At higit sa lahat, mahalaga rin ang edukasyon sa mga paaralan, universidad at lugar ng trabaho kapag pinag-uusapan ang pag-iwas. At para sa mga leader na mangguna at maging huwaran sa pagsasabing zero tolerance para sa anti-Semitismo sa aking bansa. Walang duda tungkol dyan. At gaya ng binanggit mo na rin, napakaraming pag-aalala tungkol sa pagkalat ng galit sa social media. Sa madaling sabi, anong mga hakbang ang maaring gawin na yon para kahit paano ay mapigilan ang pagkalat ng galit sa cyberspace? Tama. Kaya sa ADL, binibigyang pansin namin ang mga social media platform. Nakikipagtulungan kami sa kanila at ginigiit din namin sa kanila na pabutihin ang pagpapatupad ng mga umiiral na pulisiya at palakasin pa ang mga patakaran at moderation. Ipinapakita rin namin kung paano magagamit ang AI sa positibong paraan
para turuan ang mga tao tungkol sa antisemitismo at pag-alala sa Holocaust. Marami pang kailangang gawin dahil ginagamit ng mga radical na grupo at individual ang AI para magpakalat ng galit. Hindi lang antisemitismo, kundi pati galit sa iba, mga grupo rin. Ang antisemitismo ay banta talaga sa ating mga demokrasya, hindi lang sa buhay ng mga Hudyo. Marina Rosenberg, live mula sa Washington. Salamat sa oras mo. Alam kong marami ka pang gagawin. Maraming salamat.